Okay, deal. Labanan ng history, walang Bible naman. Tara, pag-aralan natin to. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ang channel na ito ay patungkol sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at nang sa ganun po ay darami ang ating kaalaman at sabay-sabay tayong lalago. Marahil ay iba po yung paniniwala nyo sa paniniwala ko, pero maganda na both mga paniniwala ay pakikinggan natin, no, para mapag-aralan natin, ma-evaluate natin at makapag-judge tayo kung sino po talaga yung nagsasabi ng katotohanan. Sa panahon po ngayon, no, sa social media, ang dami ng mga nangangaral, ang dami na uso na rin yung mga debate, no. Siguro magbibigay ako ng isang sideways regarding dito sa debate. Especially kapag wala kayong background sa Bible, napakahirap mag-judge kung sino yung tama. Siyempre, ang preference nyo kung ano yung paniniwala ninyo. Let's say, Iglesia ni Cristo kayo, tapos may kadebate yung isang taong Iglesia ni Cristo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo. Kung halimbawa ay Roman Catholic kayo, siyempre, yung stand ninyo, yung paniniwala nyo, kasi ganun kayo, no? Pero sa mga ganyan debate po kasi, meron tinatawag yan, yung apologetics yan. Yan ang tawag yan, apologetics, na kung saan ay yung paniniwala mo ay syempre dapat alam mo, at the same time ay idedepensahan mo. Kaya nga meron tinatawag na Christian apologists, no? Let's say halimbawa, merong Catholic apologists, merong mga tinatawag na, let's say, Baptist apologists, no? Meron naman sa Iglesia ni Cristo may tinatawag debater naman ang tawag nila, no? Pero mako-consider din natin apologist. So masasabi ko po na magaling ang isang taong apologist kapag siya po ay well-versed sa Bible, alam niya yung mga context exegesis, no? At the same time, siya po ay well-versed din sa history, especially sa development ng doctrine, sa early church fathers doctrines, no? May well-versed siya. So ganyan po yung magaling na apologist. Ngayon po, balik po tayo dun kay Sanrio po, no, nung mga binabanggit niyang sa mga dati niyang vlog, no. Meron siyang binanggit about sa exegesis, sa context. Hinamon natin siya doon, pero hanggang sa ngayon ay wala pa. Ngayon naghahamon na naman siya regarding doon sa may history. Pakinggan natin yung hamon niya. Kaya kung papansinin ninyo sa mga pastora, sa mga pastor, bit Bible. Kunin nyo yung Bible. Kunin nyo yung Bible at makipaglaban kayo. History sa history. Walang gamitan ng Bible. So yun, no, yun yung kanyang mayabang na hamon. Tanggalin daw ang Bible, history sa history. So parang gusto niyang patunayan na by history or through history, tama yung mga turo nila, tama yung mga aral nila. So since yun ang kanyang hamon, history sa history, hindi ako gagamit ng Bible, hindi rin siya gagamit ng any turo ng Catholic Church, no, yung kukuha sa CCC or sa Magisterium. Patunayan niya na tama yung kanilang turo. At sa aking presentation, patutunayan ko na ang apocryphal books ay mali. Ngayon, ang hamon sa kanya pala, no, patunayan mo yung apocryphal books ay tama gamit ang history. Sige, game. Challenge accepted. Ito po palang bidyong ito ay dati ko nang nagawa. So, inedit ko lang ng konti at dinikit dito sa aking presentation ngayon. So, sige, ang hamon is patunayan na yung apocryphal books ay hindi tanggap sa magitan po ng history. Mag-aaral ulit tayo ng salita ng Panginoon. Ito po ay patungkol sa mga tao po na hindi naniniwala sa apocryphal books based doon sa kasaysayan, no. So, isosurvey natin yung kasaysayan kung sino-sino po yung mga hindi naniniwala sa 73 books po, no, o yung apocryphal books. Kasi po kaming mga protestante ay pinagbibintangan na binawasan daw po namin ang libro. Kasi nga po 73 books po sa Catholic, then sa amin po ay 66. At
nung nagkaroon po ng Reformation during the 15th century kay Martin Luther is ang bintang kay Martin Luther ay binawasan daw. Ang una po nating tatandaan is the Jews never accepted the Deuterocanon as scripture o yung apocryphal books po, no, na doon po sa apocryphal books is merong 15 books na nakapaloob. So hindi po tinanggap ng mga Hudyo yung apocryphal books. Katunayan niya, nagkaroon po sila ng tinatawag na Jamnia Council or Council of Jamnia. So dito po sa Council of Jamnia ay nagsama-sama po yung mga Jewish scholar. Ito po yung nangyari around AD 90, no? So kung tama po yung mga Bible scholars sa book ng Revelation sa mga AD 95 na sulat, no, yung Book of Revelation, so masasabi natin buhay pa si John the Beloved this time na nagkaroon po ng Council of Jamnia. So dito po sa Council of Jamnia, pinag-usapan po nila yung yung tamang canon ng Hebrew Scripture, at na-conclude po nila na based doon sa canon na meron silang pamantayan is 66 books po, no? I mean 39 books po sa Old Testament. Sabi po sa Romans chapter 3 verses 1 and 2, what then advantage has the Jew, or what is the benefits of circumcision? Great in every respect, first of all that they were entrusted with the oracles of God. Pansinin po natin yung word na they were entrusted, no? So pinagkatiwalaan po sila ng mga oracles ng Panginoon. Ito yung yung word of God, no, ng Diyos. So nung nagkaroon po ng Jewish canon dun sa may text, nagkaroon sila ng conclusion na meron lamang pong 22 hanggang 24 books, depende po kasi yun sa bilang, no? Kaya minsan sabi nila 22 books, minsan 24 books yung Old Testament. 24 books ng Hebrew canon is katumbas po yan ng 39 books ng Old Testament natin ngayon. So yan po ang ibig sabihin niya, no? Yung 22 or 24 sa kanila, sa atin naman po is katumbas 39 books ng Old Testament. Isa po sa mga nag-claim na 39 books at hindi po kasama yung apocryphal books ay si Josephus po, no? Si Josephus ay isang Hudyo na historian. At isa sa mga sinabi niya, sabi rito, no, for we have not an innumerable multitude of books among us, disagreeing from and contradicting one another, as the Greeks have, but only 22 books which contain the records of all the past times, which are justified, believed to be divine. So mapapansin po natin, no, sa sinabi ni Josephus na napakaraming mga books na nagkalat that time, maraming mga sulat na, o let's say libro na nagkalat that time sa panahon niya, pero only 22 books lang daw po yung sinasabing justified na pinaniniwalaan na divine o yung tinatawag na God's scripture, no, yung sa may 2 Timothy chapter 3 verse 16 na all scriptures is God's breath. Tapos kung titignan din po natin yung timeline, no, sa history, ito po si Josephus ay nabuhay kasama ng posibleng yung ibang mga disciples ni Jesus Christ ay buhay pa. Maging si Paul that time ay posibleng buhay pa, no, kasi nga si Josephus ay sumulat no yung sa destruction ng temple, na sulat niya yung AD 70. Then sabi ng mga Bible scholars, mga AD 65 yata namatay si Pablo. So basically nung nabubuhay si Josephus ay buhay din po that time si Pablo, no. Nauna nga lang namatay si Pablo kaysa kay Josephus. Sabi pa niya, no, we have given practical proof of our reverence for our own scripture. For all those such long ages have now passed, no one has ventured to add or to remove or to alter anything. And it is an instinct with every Jew from the day of his birth to regard them as decrees of God. Pangkilalang tao, isa po siyang rabbi na nagngangalang Akiba, nabuhay po siya around AD 50 to 135. Ibig sabihin, mga contemporary rin po to ng mga apostles, maging si Josephus, no. So yung mga time na yon is sila ay
magkakasamang nabuhay sa generation na yon. At based po dito kay Rabbi is ina-affirm po niya yung 22 books na canon ng mga Hudyo. Isa pa pong kilalang tao si Saint Melito of Sardis. Sabi rito who died in 180 AD, said the following in letter he wrote to Onesimus. So sumulat po siya kay Onesimus at doon po binabanggit niya po na yung inspired word of God is yung 22 books ng Hebrew text canon. Sa atin naman po ay yung 39 books ng Old Testament. Isa pa pong tao na kilala sa church history, si Origen po, sabi rito, one must not be ignorant that there are 22 books of the covenant as the Hebrews reckon them, which is the number of letters in their alphabet. So si Origen po ay naniniwala po doon sa Hebrew canon na 22 books ng Old Testament. O sa atin po is 39, katumbas po ng 39 books sa atin ngayon. Isa pa pong kilalang tao is si Hilary of Poitiers. Nung nabuhay po siya around 360 AD. Sabi po niya rito, the law of the Old Testament is considered as divided into 22 books so as to corresponds to the number of letters. Makikita po yan sa book niya, sa Tractate on Psalms, Prologue 15. So nung tinignan ko sino ba to si Hilary, isa po siya sa mga part ng Pro-Nicene Council na kung saan po ay isa siya sa mga let's say ang isang contribution po niya yung doctrine ng Trinity. So pa pong kilalang tao si Saint Athanasius of Alexandria na naniniwala sa Old Testament 22 books ng Hebrew canon, katumbas ng 39 Old Testament books po natin. So siya po ay nabuhay at namatay around AD 373 AD po, Isa pa pong kilalang tao si Saint Cyril of Jerusalem. Nabuhay po siya ng 313 AD hanggang 386 AD, So sabi po niya rito, of this read the 2 and 20 books but have nothing to do with the apocryphal writing. So dito po pinapakita po niya na yung 22 books, yung canon books ng Hebrew text is sabi nito have nothing to do with apocryphal writings. So magkahiwalay yung 22 books doon sa apocryphal writings. Next na kilalang tao si Jerome po, Ito po ay masabi nating sikat sa mga Roman Catholic sapagkat siya po yung gumawa ng Latin Vulgate, yung Bible ng mga Katoliko na kung saan tinranslate po niya yung Hebrew text sa Latin Vulgate, Tapos pinatranslate din nila yung apocryphal books into Latin Vulgate. Pero sabi niya, and so 22 books make up the old law. So again, ayun po ay 39 books po ng Old Testament natin. Meron pa pong nabanggit si Jerome doon sa may ginawa niyang opinion. Sabi rito, as therefore the church reads the book of the Judith and Tobias and of the Maccabees. Ito na po yung mga apocryphal books, but does not receive them in the canonical scripture. So binabasa daw po yung mga librong to sa loob ng church, pero hindi sila kasama doon sa canonical scripture. Ibig sabihin, hindi sila inspired word of God. So also, she may read these writings for the edification of the people, not to establish the authority of ecclesiastical doctrines. So ginagamit po, binabasa po itong mga to for edification, pero not to establish the authority and ecclesiastical doctrines. So mismo si Jerome po, na kung saan siya po ang sumulat at nag-translate ng Bible ng Katoliko, is hindi siya naniniwala doon sa apocryphal books. Pero dito sinasabi niya, ginagamit yung apocryphal books for edification, pero not source of doctrine or authority ng doctrine sa loob ng church. Sabi pa po niya sa iba pang mga sulat niya, but it should not be known that there are also other books which our fathers call not canonical,
but ecclesiastical. So itong mga apocryphal books po, hindi po sila part ng canonical books, pero ang tawag sa kanila is ecclesiastical, no? So nagbigay po siya ng mga halimbawa. Andyan yung Wisdom of the Son of Sirach, Book of Tobit, and the Book of Judith, and the Book of the Maccabees. So ecclesiastical po sila at hindi sila part ng canonical books. Ibig sabihin, hindi sila part ng inspired Word of God. At kung titignan pa po natin yung kasaysayan, bawat century po ay may mga naniniwala, no, doon sa Hebrew canon. Halimbawa, during the 610 AD, si Leontius, tapos andyan si John of Damascus, yung 730 AD. So sila po ay naniniwala sa 39 books ng Old Testament natin ngayon. So ito pa po, during the 9th century, no, may mga naniniwala, si Nicephorus, si Jesudad, andyan si Rabanus, no? So yung mga yan ay naniniwala sa 39 books. Next po, makikita natin si Peter of Cluny during the 1150 AD. Tapos si Hugh of St. Victor during the 12th century. So sila po ay naniniwala doon sa 39 books ng Old Testament. Next, si Santo Papa po na Pope Gregory the Great ay naniniwala po sa 39 books ng Old Testament natin ngayon. Sabi rito, with reference to which particular, we are not acting irregular, it from the book, though not canonical, yung mga apocryphal books po yun, no? Not canonical yet, brought out for the edification of the church. So ginagamit po nila yung apocryphal books for edification of the church. We bring forward testimony. Thus Eleazar in the battle smote and brought down an elephant, but fell under the very beast that he killed. So malinaw po, no, si Santo Papa Gregory ay hindi po siya naniniwala doon sa apocryphal books, although ginagamit daw yun for edification, for ecclesiastical, pero hindi siya part ng canonical books na inspired Word of God. Siguro ang tanong ko po para sa mga Katoliko, no, especially yung mga leaders ng church o yung mga pare o mga nagtuturo about sa Catholic na pananampalataya. Ang tanong ko po is, sino pong tama? Yung si Santo Papang Gregory na nagsasabing hindi canonical, hindi part ng canon ng scripture ang apocryphal books, o yung ibang mga Santo Papa na nagsasabing canonical or part yun ng Bible. Next po is si Augustine. So si Augustine po, kung hindi kayo familiar, isa siya sa mga leader kung bakit nabuo po yung Bible doon sa Council of Rome, at isa rin siya sa mga masasabi nating leader bakit nagkaroon ng Book of Apocrypha. Pero mapansin natin sa sulat po niya dito sa City of God, lately bago po siya mamatay is nag-confess po siya na parang nag-iba po yung kanyang theology, no? Kung dati ay pabor siya doon sa apocryphal books, later on his life ay dinideny niya na to, no? Tinatanggi niya na. Sabi rito, it is often argued that the great scholar St. Augustine accepted the books of the Apocrypha as authoritative. However, Augustine seemed to have changed his mind about the authority of the Apocrypha. At the one point, he implied that the Apocrypha did not have the same status as the Holy Scriptures. Based po yan sa City of God na libro niya, 18.36, no? So, yun po yung makikita natin at mababasa natin doon. Bukod po sa kanila, may mga paring scholar na Roman Catholic ang hindi naniniwala sa 73 books. Sabi rito, no, many Roman Catholic scholars thought the Protestant Reformation rejected the Apocrypha as scripture. Even the Roman Catholic Church made a distinction between the Apocrypha and the other books of the Bible prior to the Protestant Reformation. So, ibig sabihin, bago pa si Martin Luther magkaroon ng Reformation, mismong yung mga Roman Catholic Church leaders ay iba-iba na po, no, yung stand nila. Karamihan sa kanila, ang view sa apocryphal books is ecclesiastical lamang at hindi siya part ng canon. Sabi pa po, an example of this is Cardinal Cajetan.
He is the man who opposed Martin Luther at Ashburg in 1518. He published a commentary on all the authentic historical books of the Old Testament. Yung librong ito, itong komentaryong ito po ay inaprubahan ni Pope Leo X na kung saan si Cajetan po ay, o si Cardinal Cajetan ay naniniwala sa 66 books at hindi sa 73 books na ngayon ang paniniwala ng Roman Catholic. Isa pa po si Cardinal Jimenez. Sabi po dito, no, Cardinal Jimenez was made a distinction between the Apocrypha and the Old Testament in his work called the Complutensian Polyglot ng 1514 tsaka 1517. So ito po ano, no, bago mag-Reformation ay si Cardinal Jimenez is nagkaroon na ng distinction. So iba po yung Old Testament na 39 books kaysa sa apocryphal books. At kung titignan po natin sa history based doon sa mga basa natin, so ginagamit yung apocryphal books not a source of doctrine pero more on ecclesiastical or more on parang spiritual nourishment foundation, no. Pero in terms sa mga doctrine or yung authoritative teachings is hindi siya dapat part doon, kundi dapat kukuha doon sa 39 books of the Old Testament. At syempre 27 books ng New Testament. Kaya nga po pag pinagsama, naniniwala tayo sa 66 books. So based dito sa lesson ko na pinresent sa inyo, matututunan natin na number 1, mali yung paratang sa atin na binago daw natin yung libro o yung Bible from 73 naging 66. Bago pa si Martin Luther, marami na pong nagkiklaim na 66 books lang. During the first century pa, sa panahon ng mga apostles, yung Jamnia Council, first century, second century, third century, hanggang 15th century, bago mag-aklas si Martin Luther o bago magkaroon ng protestante, no, meron na pong idea or turo na ang libro na ginagamit is 39 sa Old Testament at 27 sa New Testament. That makes 66. Pangalawang lesson, hindi part ng canon yung apocryphal books. Hindi siya part ng inspired Word of God. Kaya nga nire-reject natin yung apocryphal books. At law is yung apocryphal books is hindi kasama sa inspired Word of God. Hindi siya kasama sa canon ng Bible. Siya po ay ginagamit lang for ecclesiastical. So ano pong ibig sabihin noon? Hindi tayo pwedeng kumuha ng mga doctrines na based doon sa mga librong yon. So yung mga doctrine na galing doon ay hindi natin tanggap. Tulad ng purgatorio, tulad ng prayer of the dead. Meron nga po doon pag hindi sumunod ang asawa mo is i-divorce mo. At marami pa pong iba. Panghuli po, mag-iiwan ako ng tanong. So based doon sa presentation ko, sino po ang tama? Halimbawa, sa 66 books, nandiyan dyan sina Cardinal Cajetan, sina Cardinal Jimenez, sina Pope Leo X, si Pope Gregory, sina Origen. So yung mga nabanggit kong yon dito sa presentation ko, naniniwala sila sa 66. At ang tanong is, tama ba sila or mali? Sa tingin ko po, mahirapan silang sagutin yung tanong na ito. Bakit po? Kasi pag sinabi nilang tama sila, so tama tayo, 66 books. Pag sinabi naman mali sila, magkakaroon sila ng problema dun sa doctrine ng Pope ng infallibility. Kasi part ng naniniwala sa 66 is merong Pope, may mga kardinal, no, ng simbahan. So yun po yung nakikita ko po at sa tingin ko hindi nila masasagot to. So yun po yung sagot ko sa hamon ni Sanrio na patunayan ang isang doktrina na tama or mali sa magitan po ng history. Disregard mo na yung paggamit ko nung unang talata kasi nga itong content na to ay dati ko pa tong kinontent at inedit ko lang po para ipakita na mali ka talaga. So ngayon, ang challenge sa'yo, patunayan mo na ang apocryphal books ay tama. Yung turo ng Roman Catholic patungkol sa apocryphal books ay tama sa magitan ng history naman. Huwag kang gagamit ng Bible. Yun ang sabi mo siguro kahit isang Bible verse para lang
pwede tayong parang match lang, no? Kasi gumamit naman talaga ako doon. Pero kasi yun ay content ko before. Ngayon, wag kang gagamit ng mga sabi ng magisterium, ganon, kundi purely history lamang na. Katulad ng ginawa ko ngayon. So ngayon, kapag di mo napatunayan, anong klaseng mangangaral ka? Unang-una doon sa exegetical, hindi mo alam. Tapos dito sa history, nagyayabang ka, kala mo napakadami mong alam sa history. Yung pala wala din. So, prove to me, prove sa lahat ng tao, maging sa mga tagasunod mo sa Roman Catholic, na tama yung pinagsasabi mo. History sa history, patunayan mo na tama yung stand mo patungkol sa apocryphal books. Kasi ako na-present ko, based sa history, hindi dapat kasama at hindi tanggap ang apocryphal books. So by the way, ang magaling na apologists po dapat well-versed sa history, alam ang history, at the same time, magaling sa hermeneutics, sa context, exegesis, which is bagsak si Sanrio. I wonder kung bakit pinayagan to ng CFD apologists. Para sa akin isa siyang parang kasiraan sa kanila. Pero mabuti yan sa amin, sa mga born again. Yung mga context na yan, okay yan. Sanrio, pagpatuloy mo lang yan. Tsaka yung mga hamon mo, later on makikita mo na mali yung mga pinagsasabi mo. Sige, hanggang doon lamang at antayin ko yung hamon mo, yung presentation mo. Maraming salamat and God bless.